ng magandang araw, magandang gabi, o magandang hapon. Narito naman po tayo sa ating weekly na gawain upang magpasalamat, mag-aral ng mga salita ng Diyos. Ngayon po ay tawagin po natin si Sister Eileen para sa ating opening prayer. Yes po. Yes, Lord God. Kami po ay narito ngayong araw na ito, Lord. Nagtipon-tipon upang kayo po ay sambahin, O Lord. Bigyan niyo po kami ng tenga, O Lord, upang makinig po sa mga salitang ipapangaral po ng inyong anak na si Brother Albert, Lord. Bigyan niyo po kami ng sapat na pang-unawa, O Lord, para po maunawaan namin ang lahat ng mga salitang bibitawan ay papangaral po ni Brother Albert, Lord. Lord, bigyan niyo rin po si Brother Albert ng sapat na lakas at wisdom, O Lord, knowledge and wisdom upang maipahayag po niya ng naayon sa inyong kagustuhan ng inyong mga salita, O Lord. Lord, maraming salamat po sa isang buong linggo na ipinagkaloob niyo sa amin, Lord, na lakas ng pangangatawan ng isipan, Lord. Lord, maraming salamat po at kami po ay nariritong muli sa inyong harapan, Lord. Naway kayo po ang maging sentro ng aming pag-uusap, Lord. Huwag niyo pong ililihis ang kahit na sino man sa amin, Lord. Kami po ay bigyan niyo ng pangunawa, O Lord. Lord, kayo na po ang bahala sa amin, Lord. Kung ano man po yung mga salitang aming mapapakinggan, Lord, naway ito po ay aming maisapuso at maisagawa, maisabuhay, Lord. Maraming salamat po. Kayo na po ang bahala sa amin, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Atin po, samahan niyo po kami awitin ang panalangin tinuro ng ating Panginoong Diyos. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, and deliver us from Sis, hindi maganda yung dating nyo sa amin na nagcha-choppy. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment,
no sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. At ngayon naman po mga kapatid, we would like to ask Sister Merly for her inspirational talk. Wala. Sister Merly, kayo na po. Teka po nawala. Hindi ko kayo makita. Anong nangyari? Pakinig naman po namin kayo, Sister, if you want to carry on. Kahit hindi ko kayo nakikita? Oo, sis, pwede na po. Malinaw. Kapatiran. Saan man ang aming mga kasama pa din po kung saan man sila naroon. Magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. Ang akin pong ihahayag ay mula kay San Mateo 5:13 verse 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at apakan ng tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang iyong Ama na nasa langit. Bilang asin ng sangkatauhan, hindi tayo dapat mawalan ng alap sapagkat mahirap na muling ibalik ang alat sa asin at para na lamang itong dapat itapon sa labas upang tapakan ng mga tao. Ang ginagawa ng asin, nagdadagdag ng lasa sa pagkain. Ang asin mismo, kung siya lang ay hindi masarap, kundi maalat lang. Subalit, kung ihahalo ito sa pagkain, nagbibigay ito ng tamang lasa at sarap. Tayo din ay tinatawag na maging asin ng sangkatauhan. Hindi tayo ang sentro at bida sa ating buhay. Sa halip, tungkulin natin na pumasok sa mundo at bigyan ito ng lasa ng biyaya ng Diyos. Ito ay magaganap kung sa pamamagitan ng ating mga ugnayan sa ating kapwa. Maaakit natin sila at maaakay patungo kay Kristo. Ang pag-ibig ng Diyos
na ibinabahagi natin sa iba ay maihahan tulad sa lasang ibinibigay ng asin sa pagkain hinahaluan nito. Kapag hindi natin natutulungang mapalapit sa Diyos ang kapwang kaugnay natin, kung hindi nagdudulot ng kabutihan ang ating pakikitungo sa kanila, para na rin tayong asing walang lasa at walang epekto sa pagkain. Nangangahulugan ito na may tungkulin tayong akayin ang ating kapwa sa Diyos na siyang magpapabanal sa kanila. Ito lamang ang tanging paraan para maging asin ng sangkatauhan. Makaakit pa tayo at makaakay ng ating kapwa patungo kay Jesus. Ibahagi natin sa iba ang kabutihan o pag-ibig ng Diyos. Tulungan natin silang mapalapit o makilala ang Panginoong Diyos na makilala nila ng lubusan. Alam natin na hindi natin kakayanin kung wala ang Diyos sa ating buhay. Maging mabuting halimbawa tayo sa ating kapwa. Ang pagtawag sa atin ni Jesus na ibigay ang ating sarili sa kapwa ang tunay na magpapahalaga sa ating pagkatao. I-share natin sa kanila yung mga mabubuting bagay na nangyari sa ating buhay, ang mga pag-ibig ng Diyos na pinadama sa atin, ang kabutihan lahat, ang mga answered prayers na ating natamo sa Panginoon, ito ating ibahagi sa ating kapwa para ito ang maging inspirasyon nila sa kanilang buhay na mangyayari din ito sa kanila na sa kanilang buhay. Maging dapat tayo ang magpursige na ilapit sila sa Panginoon. Tungkulin natin ito sa ating kapwa na sa ngayon sa ating kapaligiran, parang ang mga tao ay mahirap na silang akayin katulad sa mangyayari sa aming community na magkakaroon ng seminar, para ang hirap makaakit ng ating kapwa na kahit papano ay meron silang malaman tungkol sa Panginoon, ang mga nagagawa ng Panginoon sa atin na hindi mo akalain na mangyayari sa ating buhay. Nawa ay lagi tayong magkaroon ng oras sa ating kapwa upang makaakay natin. Ito lamang po, Panginoon. Salamat po. Amen. Salamat po, Sister Merly, sa inyo pong inspirational talk. Salamat. Wala. Let's sing Sige First. Hallelujah.
po mga kapatid ay atin pong ihanda ang ating mga sarili, ang ating puso at isipan upang makinig ng mabuting balita ng Panginoon na ihahayag ni Brother Albert at ni Brother Kobe. Magandang araw po mga kapatid. Magandang gabi dyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa ating mga kapatid sa UK. At magandang araw sa iba pang mga taong maaaring makasaksi ng gawain ito ng munting pag-aaral sa salita ng Diyos. Ako nagpapasalamat sa Diyos sapagkat talagang patuloy kayo na sa inyong pakikinig ng kanyang mga banal na salita. At kagaya na nasabi ko sa inyo, ang pagpapala ng kaligtasan na nagmumula sa ating Diyos na buhay, siya maghahari sa bawat isa sa atin kung tayo ay patuloy na makikinig ng kanyang mga banal na salita. Kaya uulitin ko muli ang binanggit na salita ng Panginoon sa aklat ng Revelation chapter 1 verse 3. Ito po ang sinasabi. Pakibasa mo nga po. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. So ito po'y pinangako ng Diyos at ito po'y salita ng Diyos na siya nagsasabing, blessed is the one who read aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. Salita po ito ng Diyos na may kalakip na kasiguruhan, katiyakan, sapagkat ang salita po ng Diyos ay tiyak. Hindi po ito yung tinatawag na alatsamba. Ito ay tiyak na kapag sinabi niya, ito ay magaganap. Sa anong paraan magkakaroon ng kaganapan ang sinasabi niyang blessing? Pakilagay mo nga uli sa screen ang verse ko. Paano magkakaroon ng katiyakan o kasiguruhan ang salita ng Diyos? Kagaya na nasabi ko, tiyak po ang salita ng Diyos. Ito po ay may kapangyarihan na maganap at mangyari sa ating buhay. Pero malaki po ang kaugnayan ng mga taong tumatanggap sa kanyang mga banal na salita upang magkaroon ng katiyakan ang mga salitang ito ng Diyos. Yan ay kung tatanggapin natin at iingatan natin ang kanyang mga banal na salita. At sabi rito, blessed is the one who read aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear. Sa paano magiging sa paanong paraan pagpapalain ang nagbabasa at sa paanong paraan pagpapalain ang nakikinig. Ito po ay kailangan, sabi nga ni Sister Eileen, ay kailangan ang sangkap na mabisa at ito yung ating pag-iingat at pagsasabuhay ng kanyang banal na salita. Hindi lamang po dapat nating basahin, hindi lamang natin dapat na pakinggan, kundi dapat na ingatan ang mga salitang ito.
ng Panginoon, ay saan natin iingatan? Sa notebook po ba natin iingatan ang kanyang mga salita? Hindi po. Ang sinasabi po ng banal na kasulatan, upang magkaroon ng kapangyarihan ng kanyang mga banal na salita, hindi lamang po natin iingatan sa notebook o isusulat o sa ating mga cellphone, kundi dapat na ingatan ito sa ating mga puso upang magkaroon ito ng kapangyarihan sa ating buhay. Basahin po natin sa aklat ng Psalm 119 verse 12. Pakilagay mo nga, Kobe. Ano nakalagay mo? Blessed are you, O Lord. Teach me your statutes. Ilagay mo nga sa 11. I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Doon po lamang nagkakaroon ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. If we keep the Word of God in our heart. Kapag inimbak po natin ang mga salita ng Diyos sa ating puso, ay doon po yung nagkakaroon ng kapangyarihan. Sapagkat ang puso po ng tao, ito ang pinakasentro ng buhay ng isang tao. Kung ang ating pong puso, ang laman ay puot, galit, hinanakit, at mga masasamang bagay, ito po ang nagiging resulta at nagaganap sa ating kapaligiran. Nagaganap po ito at nagagamit tayo ng kaaway. Pero kung ang ating pong puso ay ang naka-store dito ay mga salita ng Diyos, ito po ay maglalayo sa atin na makagawa ng kasalanan. Kaya ang tamang lugar ng pag-iingat ng salita ng Diyos ay ingatan ito sa kaibuturan ng ating puso. Hindi lamang pakikinggan, hindi lamang babasahin, kundi dapat ingatan sa puso. At kung ating pong iniingatan sa ating puso ang kanyang mga banal na salita, mayroon po itong kapangyarihan upang mailayo tayo sa lahat ng uri ng mga kasalanan o ng pagkakasala. Kagaya po na sinabi nga po rito sa 119 verse 11, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. So sa pamamagitan po ng pag-iingat ng mga salita ng Diyos sa kaibuturan ng ating puso, nalilinis po ang ating buong pagkatao at tayo po ay nailalayo sa pagkakasala. At dahil po sa mga salita rin ng Diyos, ay binibigyan din po tayo ng mahabang buhay. Isang buhay na maaaring kasiyasya at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Basahin natin sa aklat ng Proverbs chapter 3 verse 1 and 2. Pakilagay mo nga po. Proverbs chapter 3 verse 1 and 2. Verse 1. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. So iyan po yung regalo ng Panginoon sa mga taong nag-iingat sa kanyang banal na salita. Lagay mo nga ulit sa verse 1, Kobe. My son, ito po nagsasalita rito is the wisdom of God, which is our Lord Jesus Christ. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandment. At ano po ang magiging resulta kung iingatan natin ang kanyang mga kautusan sa kaibuturan ng ating puso? The promise is for length of days and years of life and peace they will add to you. So ito po pala ang bunga ng pag-iingat ng salita ng Diyos. Mahabang buhay, maraming taon ang ating buhay na may kapayapaan
ang idaragdag niya sa atin. Bakit po? Kasi kahit po naman tayo po namang mga nasa Panginoon, hindi naman tayo exempted sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Mayroon din pong dumarating sa atin. Kaya lamang ang pagkakaiba, ang mga pagsubok na dumarating at mga tukso are always regulated by God. Hindi niya pahihintulutan na tayo ay tuksuhin o subukin ng hihigit sa ating makakaya. At dahil po sa ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay ay nire-regulate ng Panginoon, ay mayroon din po tayong kapayapaan sa ating buhay sapagkat alam natin na anuman ang mangyari sa atin at mga pagsubok, hindi tayo pababayaan ng Diyos at hindi tayo pahihintulutan ng Diyos na subukin ng hihigit sa ating makakaya. At kaya marami nga pong nakakaranas ng depresyon, mga anxiety, ay dahil sa hindi po sila talaga mismo kumakapit sa salita ng Diyos. Hindi nila inilalagay ang salita ng Diyos sa kaibuturan ng kanilang puso. Kasi pangako po ng Diyos yan, for length of days and years of life and peace, may kapayapaan po tayo. Kagaya na nasabi ko, hindi tayo pahihintulutan ng Diyos na subukin ng hihigit sa ating makakaya. Basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Ito po ang mga sinasabi ng Diyos. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it. So, yan po ay mga pangako ng Diyos. Kaya nga po kapag tayo ay lumapit sa Diyos at iningatan natin ang kanyang mga salita sa kaibuturan ng ating puso, mayroon po tayong kapayapaan. At may mahabang buhay na ibinibigay ang Diyos sa atin, mahabang buhay na may kapayapaan. Bakit? Sapagkat sabi po rito, no temptation has overtaken you. That is not common to man. Talagang tayo po hindi exempted sa mga temptation at pagsubok. Pero mayroon pong pagkakaiba kaysa mga common man. Bakit? God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. Hindi po pahihintulutan ng Diyos na tayo subukin ng hihigit sa ating makakaya. Yan po ang pagkakaiba natin sa mga common man na tinutukso. Meron pong kumukontrol ng mga temptation at pagsubok na dumarating sa ating buhay at pangako ng Diyos na hindi tayo susubukin ni matutukso ng hihigit sa ating makakaya. At pagdating pa nga po ng pagsubok, meron pa rin pangako ang Diyos. At ang sabi rito, but with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. So, pagdating po ng pagsubok, kaagapay nito ang daan ng pag-iwas. Kung may mga tukso, binubuksan niya ang daan upang tayo makaiwas at upang makaya natin ang mga pagsubok na ito. Ngayon ang tanong, pag dumating ang mga pagsubok, ano po ba ang dapat gawain ng isang mga taong nag-iingat ng salita ng Diyos upang tayo magkaroon ng kapayapaan? Malapit po ang solusyon sa lahat ng uri ng problema. At yan po ay paulit-ulit nating binabasa. Doon po sa aklat ng Philippians chapter 4 verse 6, ito po ang mga rekomendasyon ng Diyos upang tayo ay makatakas at mapagtagumpayan kung ano man ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. At kung mayroon man tayong mga
hinihiling sa Panginoon, ito rin ang daan upang tayo ay makamit natin ang ating inaasam-asam at hinihiling sa Diyos. Ito po sinasabi. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So sa verse 6 muli ilagay. Sabi po rito, do not be anxious. Huwag po tayong mabalisa. Napakarami pong bagay na nagiging dahilan ng kabalisahan. Yung hanap buhay, kuminsan yung pagkain, yung mga pananamit, marami pong mga kabalisahan. Yung ating trabaho, yung ating relasyon sa ating mga katrabaho, yung ating mga relasyon sa ating mga kapitbahay at sa ating mga kaibigan. Nagkakaroon po tayo ng maraming iba't ibang uri ng kabalisahan. Lalo na nga po yung mga problemang pampamilya. Ito po ay kuminsan nagiging dahilan ng kabalisahan. Alam po ng Diyos lahat yan. Kaya ang sabi rito, do not be anxious about anything. Hindi raw po tayo dapat na mabalisa sa maraming bagay, sa iba't ibang bagay. At sa halip na tayo mabalisa, ang rekomendasyon po ng Diyos ay ganito. But in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Kaya nung marinig ko nga po yung sharing ni Sister LB, na siya ay worried noon dahil sa hanap buhay, ay natuklasan niya by prayer, natutugunin ng Diyos ang kanyang kahilingan. Sa halip na mabalisan, sabi rito, bakit hindi ka lumuhod at dumalangin sa Diyos? Maaari ikaw ay may problema sa iyong pamilya, bakit hindi ka lumuhod at ikaw ay manalangin sa Diyos? Maaaring ikaw ay naghahanap ng trabaho, bakit hindi ka lumuhod at ikaw ay manalangin sa Diyos? Lahat ng bagay ay dapat nating ilapit sa Kanya. Bakit? Sapagkat tayo po'y mga anak ng Diyos. Kung talaga pong tayo anak ng Diyos, dapat lahat ng ating mga problema, lahat ng ating mga kabalisahan, ang lahat pong ito pagsama-samahin, ilagak natin sa Diyos. Bakit? Meron po tayong Ama sa langit na siyang lalong nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Siguro po tayo may mga magulang dito sa lupa at napakalaki rin ang kanilang pagmamalasakit sa bawat isa sa atin na mga anak ng ating mga magulang dito sa lupa. Pero sabi ng Biblia, gaano pa kaya ang inyong Ama ng mga espiritu ang hindi magmalasakit sa bawat isa sa atin. Kapag ang Diyos po nagmalasakit sa atin, ay wala pong magagawa ang lahat. Kung tayo po ipinagmamalasakit ng isang Diyos na gumawa ng langit at lupa at na makapangyarihan sa lahat, sino makatututol sa pagmamalasakit ng Diyos? Wala po. Ang hinihingi lamang ng Panginoon, ilagak natin sa Kanya lahat ng ating mga kabalisahan, ng ating mga problema, ng ating mga karamdaman, ng ating mga kinatatakutan, ng ating hanap buhay. Kung tayo po'y nagnanais ng hanap buhay, sasamahan tayo ng Diyos. Mahirap po na makasumpong ng tamang hanap buhay kung hindi tayo pinangungunahan ng Diyos. Kapag ang Diyos po ang nanguna sa atin, magiging magaan at madali ang lahat ng bagay. Sapagkat siya po ang may sapat at higit sa sapat na kapangyarihan upang magkaloob ng mga bagay na ating hinihiling. Siya po may-ari ng lahat, nasa sa kanya ang buong kapangyarihan, at ang lahat ng bagay ay kaya niyang pakilusin at gawain kung tayo'y mananampalataya at tayo ay dadaing lalapit sa kanyang banal na presensya. Do not be anxious about anything. Lahat po ng bagay. Hindi po namimili ang Diyos. Walang sinasabi rito
ito lamang mga bagay na ito ang inyong mahihiling sa akin. O ito lamang mga bagay na ito ah, ang aking kayang ibigay sa inyo. Hindi po yan ang sinasabi ng Diyos. At sabi rito, do not be anxious about anything, but in everything, yung lahat ng bagay, walang limit. Kahit ano yung kinakaharap mo sa buhay, idaing mo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at paghiling, prayer and supplication with thanksgiving. Bakit po may pasasalamat? Kasi po, walang bagay na imposible sa Diyos, mga kapatid. Kaya niyang gawain ang lahat by prayer and supplication sa pamamagitan ng panalangin at paghiling at may pasasalamat. Bakit may pasasalamat? Sapagkat kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya hinihiling pa man natin, tayo ay magpasalamat na sapagkat walang imposible na hindi kakayanin ng Diyos upang ibigay at ipagkaloob sa kanyang mga minamahal na anak. Tayo po'y mga anak ng Diyos at ang Diyos ay siyang tunay na nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Kaya ang sabi rito, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Lahat ng ating mga kahilingan, kagaya ng nasabi ko, hanap buhay, relasyon sa inyong amo, yung paghahanap ng trabaho, yung inyong relasyon sa loob ng pamilya, yung mga problemang pampamilya, problemang sa pera, sa lahat ng bagay. Let your request be made known to God. Kasi siya po yung ating Ama. Tayo po, pag may problema rito sa lupa, ang una nating kuminsan pinagtatapatan ng ating mga magulang. Kasi sila po ang mga taong may malasakit sa atin. Tayo po'y may Ama sa langit na higit nagmamalasakit sa atin. Basahin nga natin sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Casting all your anxieties on Him because He cares for you. So yan po, may nagmamalasakit sa atin mga kapatid. Casting all your anxieties on Him because He cares for you. Ipinagmamalasakit tayo ng Diyos. Kaya wag po tayong mawawala ng pag-asa. At ibalik natin uli ko biro sa Philippians chapter 4 verse 7. Sa verse 7 na tayo. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So talaga pong hindi kayo madidepress at hindi kayo mai-stress. Kasi meron pong nag-iingat ng inyong puso at ng inyong isip. Pagkatapos po ninyong manalangin, ang sabi rito, and the peace of God, magkakaroon ka ng kapayapaan. Bakit may kapayapaan? Pagkatapos mo humiling sa Diyos. Kasi unang-una yung hindi kayang gawain ng tao, kayang-kaya pong gawain ng Diyos. Wala nga pong imposible sa Diyos. Kaya meron po tayong kapayapaan pagkatapos tayong humiling. Yung problema na imposible sa iyo na malutas mo, by the power of God, wala pong imposible, malulutas yan. Kaya ang sabi rito, and the peace of God. Why peace of God? Kasi kaya niyang gawain ang iyong hinihiling. Kaya niyang baguhin ang takbo ng nagaganap sa iyong buhay. Mayroong kang kapayapaan sa Diyos, which surpasses all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Bibigyan kanya ng kapayapaan, iingatan niya ang iyong puso at ang iyong isipan upang hindi ka ma-depress. Kasi iba yung merong kang pinaglalagakan ng iyong mga problema sa iyong buhay na alam mong kayang-kaya niya ang bigat
at ang laki ng iyong problema. Kaya iingatan niya ang iyong puso. Bakit? Kasi meron kang paglalagakan ng mga bagay na hindi mo kaya at mga bagay na bumabalisa sa iyo, kapatid. Kaya sa loob ng gawain na talagang tunay na nananampalataya at nagtitiwala ng buong puso sa Diyos, wala pong nagkakasakit ng depresyon. Bakit? Napakalapit po ang solusyon sa lahat ng uri ng problema. Mula sa iyong tuhod hanggang sa iyong sahig, pag lumuhod ka, iyan ang eksaktong solusyon sa iyong mga kabalisahan at sa iyong mga problema. Lumuhod ka sa harapan ng Diyos sapagkat siya ang ating Ama na talagang nagmamalasakit sa atin. Higit pa sa pagmamalasakit ng ating Ama dito sa lupa. Ang ating pong mga magulang dito sa lupa ay tunay na nagmamalasakit, pero meron po silang limitasyon sa kanilang magagawa. Ngunit ang Diyos na siyang gumawa ng langit at lupa, na siyang mag-iingat ng iyong puso at ng isipan, wala pong limitasyon ang kanyang kapangyarihan. Kaya magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso at iyong isipan. Mga kapatid, lagi ninyong tatandaan, pag may problema, hindi ka tatakbo kung kani-kanino. Ang unahin mong takbuhan ay yung Diyos na siyang mag-guide sa iyo patungo sa tunay at maayos at magandang solusyon ng iyong mga problema sa iyong buhay. Karamdaman, pera, o problema sa pamilya, problema sa hanap buhay, problema sa iba't ibang uri at larangan ng ating buhay, lahat pong yan ay kayang solusyonan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa ating pong pananalangin, ibigay natin ang ating damdamin sa pananalangin. Kung ano man po yung ating nararanasan, idaing nating lahat sa Diyos. Alam ko po, mga minamahal na magulang at kapatid, naghihintay ang Diyos ng ating pagdaing, lalo na po doon sa mga kapatirang patuloy na nakikinig ng kanyang banal na salita. Nalulugod po ang Diyos sa mga taong nakikinig ng kanyang mga aral at ng kanyang mga banal na salita. Handa pong makinig ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya saan po iingatan ang kanyang mga banal na salita? Sa ating pong puso. Sa ating pong puso natin ingatan ang kanyang mga banal na salita. At pagdating po ng mga problema sa ating buhay, saan tayo tatakbo? Luluhod po tayo. Saan man dako tayo naroon, matuto tayong pasakop at maging magpakumbabang loob sa harapan ng Diyos at pakikinggan ng Diyos ang lahat ng ating mga daing sa Kanya. Huwag nating sasarilinin at kakayaning mag-isa kasi hindi natin makakaya kung minsan ang bigat ng problema at diyan nga po nagkakaroon ng mga depresyon, diyan nagkakaroon ng mga anxiety dahil kinakaya natin ang bagay na halos ay hindi kaya ng ating puso at ng ating isipan. Ilagak natin sa Diyos ng buong pagtitiwala ang lahat ng mga problemang ito. Kasi kung tayo nag-iisa, wala tayong magagawa. Kung wala ang Diyos sa ating buhay, ay garantiyo, hindi mo makakaya kung minsan ang pagdating ng mga problema sa iyong buhay. Basahin natin sa aklat ng John chapter 15 verse 3. Ito po ang sinasabi. Verse 3, 4, and the following. John, hindi first yan. John chapter 15. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me you can do nothing. So iba po yung kasama ng Diyos.
Ito po'y sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Maaring tayo may mabigat na problema, pero pagkasama natin ang Diyos at tinuturuan tayo ng Diyos kung ano ang ating dapat na gawin, pangungunahan ng Diyos ang ating mga hakbang, yung ating mga naiisip na solusyon. Kapag sinamahan tayo ng Diyos, ang lahat ng bagay magiging madali para sa atin. Pero kung tayo po ay sasarilinin natin, kahit kung minsan humanap ka ng humanap, meron nga po hanap ng mapapangasawa, pero ang natatagpuan niya ay hindi mabuting asawa. Ang asawa po ay hindi hinahanap, mga kapatid. Ang asawa po ay regalo ng Diyos. Yan po ay hindi hinahanap, kundi yan po ay regalo ng Diyos. Basahin po natin sa aklat ng Proverbs chapter 19 verse 14. Proverbs 19 verse 14, ito po sinasabi. House and wealth are inherited from the fathers, but a prudent wife is from the Lord. So yan po, galing sa Panginoon ang mabuting asawa. Kaya nga po hindi yan hinahanap ng mga taong naniniwala at sumasampalataya sa Diyos, nakikinig ng kanyang banal na salita. Hindi hinahanap po yung asawa, kusang dumarating yan. At pagdating yan, yan ang iniregalo sa iyo ng Panginoon. House and wealth are inherited from fathers. Namamana po yung bahay at ang kayamanan sa mga magulang. Pero ang mabait at mabuting asawa ay galing sa Panginoon. Regalo po ng Panginoon ng mabuting asawa. Kaya kung minsan po yung mga tao naghahanap ng asawa, hindi makasumpong. At kung minsan pag nakasumpong, hindi mabuting asawa. Pero pagka regalo ng Diyos, ay napakabait na asawa ang ipagkakaloob sa inyo. Kaya yan po ay mga aral ng banal na salita ng Diyos na dapat po maging way of life ng bawat isa sa atin. Ingatan ang kanyang mga banal na salita sa kaibuturan ng ating puso. Pag may problema, sa kanya tayo tatakbo dahil tayo mga anak ng Diyos. Tayo ay mahal ng Diyos. Kaya sa kanya tayo tatakbo. Basahin nga natin sa aklat ng Hebrew chapter 12 verse 5. Ito po sinasabi. Hebrew chapter 12 verse 5. And have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by him. 6. For the Lord disciplines the one he loves, and chastises every son whom he receives. 7. It is for discipline that you have to endure. God is treating your sons, for what son is there whom his father does not discipline? If you are left without discipline, in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. 8, 9. Besides this, we have had earthly fathers who disciplined us, and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? So yan po ang sinasabi. Ang sabi po rito, beside this, we have had earthly fathers who discipline us, and we respected them. Kasi tungkulin po ng magulang ang magdisiplin ng mga anak. At sa kabila po ng disiplina ng ating mga magulang, kung tayo po'y napapalo, napapagsabihan, yun po'y pagpapahayag ng pagmamahal ng magulang. Hindi naman yung tawag dito yung violence na yung ginagawa ng magulang, kundi yun rod of discipline, yung pamamalo. Rod of discipline, yung pagkukorek
Beside this, we have had earthly fathers who disciplined us and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of Spirit and live? And who is our Father of Spirit? Yung ating Ama sa Langit. Kasi ang ating Ama sa Langit, hindi po naman yan nagkatawan tao. Yan po ay mananatiling Espiritu magpakailanman. Ngunit ang ating pong Ama sa Langit na Espiritu, ito po ang dapat nating katakutan. Dito po tayo dinidisiplina sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita na dapat nating ingatan yung kanyang pagdidisiplina sa kaibuturan ng ating puso upang tayo ay mabuhay. Kalooban lagi ng Diyos na tayo ay mabuhay at hindi tayo mamatay. Yan po ang pagmamalasakit ng ating Ama sa Langit, the Father of Spirit. Siya po ay tunay na nagmamalasakit, kagaya rin po ng ating mga magulang dito sa lupa, nagmamalasakit sa atin, pero higit ang pagmamalasakit ng ating Ama sa Langit. Lagi ninyong tatandaan, always remember, my dear brothers and sisters, if you have any problem, if problem arises in your life, kneel down and pray to our Father in heaven. Kailangan pong tayo manalangin, ilagak sa Kanya lahat ng ating mga kabalisahan, kaysa sa taglayin natin sa ating puso na wala naman tayong magagawa at walang solusyon na talagang angkop upang malutas ang problema. It is better na ating idaing sa Diyos na siya walang limit ang kanyang kapangyarihan upang ang mga problema na ating kinakaharap ay magkaroon ng tamang solusyon at kalutasan kapag pinangunahan at sinamahan tayo ng Diyos. Now, my dear brothers and sisters, hindi ko alam kung bakit dito ko dinalan ng pangangaral ngayong umaga. Marahil siguro dahil mayroong mga kapatiran na nakakaranas pa rin ng mga problema at pagsubok sa kanilang buhay. Pero huwag kayong mawawala ng pag-asa, sapagkat sa Diyos laging may pag-asa. Habang nabubuhay, may pag-asa. Ang pag-asang yan ay nawawala na kapag tayo'y namatay na, sapagkat yun ang ending ng ating buhay. Hindi na natin mababago ang ating pang mga ginawa. Kaya habang tayo'y nabubuhay, kung tayo'y nagkakasala at nagkakamali at humihinga ka pa, kapatid, may pagkakataon ka pa na maituwid ang ating maling uri ng pamumuhay. Habang may hininga, may pag-asa sa kaligtasan, sapagkat maaring mabago pa ang takbo ng iyong buhay kung lalapit ka at susunod sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo'y namatay na at namatay sa paggawa ng masama, wala na tayong pag-asa upang maituwid pa yung mga mali at mga kasalanang ating nagawa. Pero napakagandang pagkakataon sa bawat isa sa atin. Habang tayo nabubuhay, mga kapatid, mayroon tayong pag-asa. Pag-asa na kung tayo may nakakagawa ng pagkakamali at pagkukulang sa ating kapwa at pagkakasala sa Diyos, may pag-asa ng pagsisisi. Magsisi tayo kung ano man yung ating mga nagagawang pagkukulang at pagkakamali. Dahil may pag-asa ng kaligtasan habang tayo'y nabubuhay. Lagi ninyong tatandaan, ang paghatol ng Diyos ay batay sa kung anong ating ginawa noong tayo'y nabubuhay pa. Sapagkat kapag ang isang tayo'y namatay na, wala na pong pag-asa na mabago pa yung dati niyang mga ginagawang mali at hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Hanggang doon nagwawakas ang buhay ng isang tao. Mapalad tayo, mga kapatid, dito sa Church of God in Christ Jesus. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na tayo ay makapanumbalik sa kanyang pagpapala, sa kanyang pag-ibig, at madama natin ang pagmamalasakit ng ating dakilang Ama sa Langit na hindi natutulog sa bawat sandali at laging nangangalaga sa kaligtasan ng kanyang mga minamahal na anak.
Lagi ninyong tatandaan din mga kapatid na ayon sa banal na kasulatan, ang mga taong tunay na tinawag ng Diyos, hindi pwedeng pakialman ni Satanas. Hindi tayo pwedeng lapitan ni Satanas sapagkat the full protection of God ay nasa sa kanyang mga anak. Basahin po natin sa aklat ng 1 John chapter 5 verse 18. Hindi po tayo maring galawin ng anumang espiritu ng diablo at ng masama. Ito po sinasabi. 1 John chapter 5 verse 18. We know that everyone who has been born of God does not keep on sinning, but he who was born of God protects him, and the evil one does not touch him. So yan po ang naganap. At yan po it will remind us of what happened to Job. Kasi si Job po, hindi magalaw ni Satan. Hindi po magalaw ni Satan si Job. Kasi si Job ay talagang righteous. Matuwid siya sa paningin ng Diyos. Kaya tama po, ito po ay applicable sa kanya. Sabi rito, we know that everyone who has been born of God does not keep on sinning. But he who was born of God protects him, and the evil one does not touch him. Hindi pwedeng salingin ng Diyos ang mga tunay na anak ng Diyos. Hindi pwedeng salingin ng diablo ang mga tunay na anak ng Diyos. Ang halimbawa nga po riya si Job. Pero bakit po si Job ay nasaling ni Satan? Kasi pinahintulutan ng Diyos si Satan. Nasaktan si Job, my dear brothers and sisters. Basahin nga natin sa aklat ng Job, chapter 1, verse 10. Pakilagay mo nga, Kobe, so that our explanation will be based on the Bible. Job, chapter 1, verse 10. Have you not put a hedge around him and his house and all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Ang sabi po rito, have you not put a hedge around him and his house and all that he has? Talagang full protection po si Job. Binakura ng Diyos ang paligid ni Job at maging ang kanyang sambahayan. Hindi pwedeng galawin ni Satan. Kaya ang sabi rito, pakibalik mo nga ulit, have you not put a hedge around him and his house and all that he has? On every side you have blessed the work of his hand, and his possession have increased in the land. 11. Dito po nakapasok ang pagsubok kay Job kasi pinahintulutan ng Diyos si Satan. Ang sabi po rito ni Satan, but stretch out your hand and touch all that he has, and he will curse you to your face. Ay, hindi nga talaga pwede palang saktan ni Satan ang si Job kasi nasa pangangalaga ng Diyos si Job. Kaya sa verse 12, ito ang sinabi ng Diyos sa kanya. Pakibasa mo ako. And the Lord said to Satan, behold, all that he has is in your hand. Only against him do not stretch out your hand. So Satan went out from the presence of the Lord. So binigyan ng karapatan ng Diyos si Satan na tuksuhin si Job. Doon lang nakapasok ang panunukso ni Satan sa buhay ni Job nang pahintulutan siya upang masubok ang katapatan ni Job sa Diyos. So, pero sa sinasabi rito sa 1 John chapter 5 verse 18, kahalintulad din po ng kay Job. Tayo po ay nababakuran ng pagpapala at ng kaligtasan ng Diyos. Kaya hindi po tayo pwedeng galawin
ng espiritu ng masama. Pakibasa mo nga uli, Kobe. We know that everyone who has been born of God does not keep on sinning, for he who was born of God protects him, and the evil one does not touch him. So, tayo po may garantiya na walang karapatan at walang kapangyarihan ang evil one sa mga taong tunay na may pananampalataya sa Diyos at lumalayo sa pagkakasala. So, yan po ay mabubuti at magandang balita sa bawat isa sa atin. Magpatuloy tayo na huwag bibitaw sa ating pananampalataya sa Diyos. Magpatuloy tayo maging matatag sa ating pananampalataya. Huwag tayong matakot sa mga masasamang espiritu na nasa sanlibutan ito, sapagkat wala po silang kapangyarihan sa mga tunay na sumasampalataya sa Diyos. Ang napapasok po ng mga evil o masasamang espiritu ay ang mga taong kulang sa kanilang pananalig at pananampalataya sa Diyos. O ang iba na may talagang malayo ang kanilang puso at isipan sa Diyos. Kaya mga kapatid, napakagandang pagkakataon sa bawat isa sa atin. Mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos at walang kapangyarihan sa atin ang lahat ng uri ng espiritu ng kasamaan ng sanlibutan. Kaya ang bilin ni St. Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos ay ganito. Sa Philippians chapter 1 verse 27, ito po ang sinasabi. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. So, hinihiling po ng Diyos na ang ating buhay talaga ay maging karapat-dapat sa gospel ng ating Panginoon Jesucristo. Ang ibig pong sabihin noon, dapat po ang ating buhay nakabatay sa gospel of our Lord Jesus Christ. Yung kanyang mga kautusan, yung kanyang mga ipinagbabawal, yung kanyang mga gustong gawain natin, ating isasabuhay at lalayuan natin yung mga bagay na kanyang ipinagbabawal. Yan po ibig sabihin ng maging karapat-dapat sa gospel ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ni St. Paul, so that whether I come and see you or I am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. Yung pagkakaisa po sa ating pananampalataya, napakahalaga yun. Na tayo nagkakaisa ng espiritu, nagkakaisa ng kaisipan sa pagsusumikap na tayo ay laging nakakapit sa ating pananampalataya. Saan pananampalataya? Sa mga aral o sa gospel ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pagtanggap po sa ating Panginoong Jesucristo ay pagtanggap sa kanyang gospel. Kasi hindi po maaaring magkahiwalay ang salita at ang ating Panginoong Jesucristo. Sa katotohanan po sa pasimula, ang ating Panginoong Jesucristo ay salita. Sinasabi yan sa aklat ng John. Siya po ay salita. Kaya hindi po pwede magkahiwalay yung kanyang mga katuruan at aral sa ating Panginoon Jesucristo. Kung tunay na tinatanggap natin ang ating Panginoon Jesucristo, dapat natanggapin din natin ang kanyang mga banal na salita. Sapagkat hindi po pwede magkahiwalay ang Panginoon at ang kanyang banal na salita. Basahin po natin sa aklat ng John chapter 12 verse 48. Ito po ang sinasabi. John chapter 12 verse 48. Ito po ang sinasabi. The one who rejects me and does not receive my words has a judge. The word that I have spoken will judge him on the last day. So ito po sinasabi, the one who rejects me. Kapag itinakwil mo ang ating Panginoon Jesucristo at hindi mo rin tinanggap ang kanyang mga banal na salita, the word that I have spoken
yung kanyang gospel, yung kanyang mga salita na kanyang binigkas, ito rin po ang gagamiting panghatol sa kanya sa mga huling araw. Hindi po tayo makakatakas sa gospel ng Panginoon. Hindi po tayo makakatakas sa Biblia, mga kapatid. Sa buhay na ito at sa darating, yan po ang gagamitin ng Diyos na panghatol sa bawat isa sa atin. Hindi tayo makakalibre sa Biblia. Ang Biblia na ating ini-ignore, ang Biblia na sinasabi nating gawa lamang ng tao, ang Biblia na kung minsan ay pinagtatawanan natin at hindi natin matanggap ang mga nakasulat dito. Pagdating ng katapusan ng paghatol ng Diyos, yan din ang iyahatol sa bawat isa sa atin. Basahin natin sa aklat na Revelation 20 verse 12. Ito ang sinasabi. Revelation chapter 20 verse 12. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged by what was written in the books, according to what they had done. So mapapansin po natin, meron ditong dalawang book na binabanggit. Ang isa'y books, plural, marami po ito. Ito po ay ang Bible, from Genesis to Apocalypse, kaya books. At ang isa naman, book, singular, isang aklat lang po ito na kinasusulatan ng ating mga ginawa na mabuti at masama dito sa lupa. Lahat po ay recorded. Kaya pagdating ng Judgment Day, pag open ang book na yan, hahatulan naman tayo sa books, doon sa maraming aklat, at yan po ang Biblia. Diyan ibabatay ang ating lahat ng ginawa kung naging kalugod-lugod sa mga salita ng Diyos. At isang kakilakilabot na kaparusahan naman kung hindi naging angkop sa gospel at sa aral ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi ko po kayo tinatakot, mga kapatid. Atin lamang pong binabanggit ang katotohanan na mangyayari sa hinaharap ayon sa Biblia, ayon sa salita ng Diyos. Hindi po ayon sa akin, kasi ako rin po na may kasama riyang hahatulan ayon sa mga salita ng Diyos. Tayo pong lahat, wala pong exempted. Lahat po ay daraan sa paghatol ng Diyos. Kaya tayo po ay mag-impok na ng kayamanan sa kabila. At paano natin maiimpok? Paggawa ng mabuti. Kung ano po yung naiisip nating mabuti na gawain na natin ang gawain ngayon. Tulungan ang mga dapat na tulungan, igalang ang dapat na igalang, mahalin ang mga dapat na mahalin, kahit nga kaaway, ipinamamahal ng Diyos. At ito po yung mga utos ng Diyos na magdadala sa atin sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Pakamahalin natin ang kanyang mga banal na salita, sapagkat ang salita at sulat ng Diyos sa bawat isa sa atin ay pagpapahayag niya ng walang hanggang pagmamahal. Walang hanggan na sinabi ko, sapagkat ang aklat na ipinagkaloob niya sa atin, which is the Bible, ay maghahatid sa atin sa walang hanggang buhay na nagpapahayag sa atin ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Kaya, mga kapatid, hinihikayat ko na ibatay natin ang ating mga ginagawa ayon sa nakasulat, kasi yan po ang katanggap-tanggap na kabutihan, yung nakasulat na iniuutos niya na ipinagagawa niya kapag ginawa po natin, yan ang mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang kabutihan po natin, baka hindi katanggap-tanggap yung ating ginagawang pansariling kabutihan. Pero kapag ang kabutihang ating ginagawa ay batay sa kanyang mga utos, dahil sa ating pagsunod sa kanyang kalooban, kalugod-lugod po ang kabutihan nating ginagawa. Utos niya na tayo'y ibigin ang ating kapwa. Utos niya na ibigin maging ang ating mga kaaway. Utos niya na igalang ang ating mga magulang. Utos niya sa magulang na mahalin ang kanilang mga anak.
Utos niya na huwag makiapid. Utos niya na huwag kang maninirang puri ng iyong kapwa. Marami pong kautusan ng Diyos na kung ang mga utos na ito ay ating pakamamahalin, isa sa buhay, ito'y maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. At pagdating po natin doon sa kabila, yan pa rin pong Biblia at utos na yan ang naruroon. Hindi po tayo mawawalay sa salita ng Diyos, mga kapatid. Hindi tayo mawawalay. Kaya baka sasabihin na iba, pagdating sa kabila, wala ng Biblia. Nandun po yan. Yung kanyang katuwiran. Basahin natin sa aklat ng Revelation chapter 21 verse 27. 27 nga ba yun? Second Peter chapter 3 verse 13. But the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a roar, and the heavenly bodies will be burnt up and dissolved, and the earth and the works that are done on it will be exposed. Since all these things are thus to be dissolved, what sort of people ought you to be in lives of holiness and godliness, waiting for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be set on fire and dissolved, and the heavenly bodies will melt as they burn. 13. But according to his promise, we are waiting for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. So ito po kasi ay magaganap sa katapusan ng mundo. Simulaan ko ulit sa 10. Ang sabi po rito sa verse 10, but the day of the Lord will come like a thief. Ito po, may kaugnayan dun sa Matthew 24:2, yung wakas ng mundo eh. But the day of the Lord will come like a thief, and then the heaven will pass away. Kaya nga po roon sa Matthew 24 verse 35, heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. And then the heaven will pass away with a roar, and the heavenly bodies will be burned up and dissolved, and the earth and the works that are done on it will be exposed. Kaya minakausap po akong mga Jehovah's Witness doon sa Madrid. Ang sabi nila, yung daw earth na ito hindi wawasakin ng Diyos. Ito rin po yung i-renovate ng Diyos para dito tayo tumira, yung mga righteous. Pero iba po yung sinasabi ng Biblia kaysa kanilang sinabi sa akin. Ang sabi po rito, but the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a roar, and the heavenly bodies will be burned up and dissolved, and the earth and the works that are done on it will be exposed. Kung masusunog po lahat pala. Ay 11. Since all these things are thus to be dissolved, what sort of people ought you to be in lives of holiness and godliness, waiting for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be set on fire and dissolved. Masusunog po lahat, pati ang buong mundong ito. And the heavenly bodies will melt as they burn. So lahat po pala ng nilikha ng Diyos na nakikita ay mawawala. At sa 13, but according to His promise, we are waiting for the heavens and the new earth. O bagong langit at bagong lupa po pala ang inihahanda ng Diyos sa bawat isa sa atin, in which righteousness dwells. Ay ano po ba yung righteousness? Ang righteousness ng Diyos, yung kanyang mga salita. So the Bible will still be there in new heavens and new earth. Kasi diyan na nga po matutupad lahat yung mga salita ng Diyos. Wala nang pagsuway sa kanyang mga banal na salita. Everything, ang lahat ng bagay ay kumikilos according to the Word of God. So yan po,
righteousness dwell. Kaya nga, ang kanyang anyaya, seek ye first His kingdom and righteousness. Ano po yung righteousness? Yung kanyang mga salita, yung kanyang gospel. That is the righteousness of God. And everything will be added unto you. Pangako po yun doon sa Matthew 6:33. But seek ye first His kingdom and righteousness, and everything shall be added unto you. So yung pong righteousness, which is the gospel of our Lord Jesus Christ, ay hanggang sa kabila ay naroroon niya. Kaya sabi nga po sa Matthew 24:35, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Lilipas ang langit at ang lupa, maglalaho lahat yan. Pero hanggang sa langit, naroroon ang salita ng Diyos. At doon nga po matutupad lahat ang kabuuan ng kanyang mga salita ng kabutihan at pag-ibig sa sangkatauhan. Tayo po mga kapatid, sa ating katayuan ngayon inihahanda ng Diyos sa isang bagong langit at isang bagong lupa na talagang tinatahanan ng kanyang mga banal na salita. Maraming salamat po mga minamahal na magulang at kapatid. At nawa po ay ang mga munting aral na inyong narinig ay makapagbukas kahit kaunti ng inyong isipan at ng inyong puso. At kung sakali naman pong bukas talaga ang inyong puso at ang inyong isipan, pakiingatan po ninyo ito sa kaibuturan ng inyong puso at ng inyong isip upang ito'y maging sandata natin sa ating paglabas at pagharap sa iba't ibang uri ng mga paghamon at pagsubok sa ating buhay na ating nakakaharap araw-araw. Dalangin ko ng kapayapaan at pag-ibig ng Diyos ang siyang maghari sa bawat isa sa atin ngayon at maging sa darating na mga araw ng ating buhay. Amen.
Sister Melinda, for our closing prayer. Sis, wala po kayong sound, sis. Huwag kayo maingay. Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito. Kami po ay muling nagkatipon-tipon dito sa aming samahan po, Lord. Nawa po naintindihan namin, Panginoon, ang mga paliwanag po ni Brother Albert po, Lord. At marami po kami natutunan sa gabi na ito dahil po sa kanyang maliwanag na pag-explain sa mga bagay-bagay sa iyong banal na salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga blessings po na ipinagkaloob mo sa amin. At maraming salamat din po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, sa good health po. Itinataas namin, Panginoon, si Brother Albert po, at bigyan mo pa po siya, Lord, patuloy mo pa siyang gabayan, bigyan pa ng wisdom, Lord, sa iyong mga salita na madagdagan pa po ang kanyang kaalaman, Panginoon, para may paliwanag sa amin ang lahat, at may-deliver niya sa amin ng maliwanag, Panginoon. In Jesus' name, I pray. Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng inyong pinarating sa amin ngayon. Bago po tayo magwakas, gusto ko pong pasalamatan at atin pong batiin ng welcome si Sister Nikki from Spain. Sister Nikki, salamat po sa inyong pagdalo sa Church of God in Christ Jesus. It's nice to see you again po, Sister. Hindi po namin kayo marinig, sis. Salamat po, sister. Nice to see you po. God bless. Let's sing, thank you, Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessing that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with a lofty song, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You take my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you,
everyone, sa lahat po ng dumalo, maraming pong salamat sa inyong lahat at hanggang sa isang linggo po, ini-invite po namin kayo na dumalo muli sa mga at makinig na mabuting balita ng Panginoon. God bless everyone and again, welcome Sister Nikki.